Nakausap na namin si Bruce Jimeno at inamin niya na nagkita nga sila ni Atty. Vanessa Panganiban sa may apartment niya noong mga oras na nawawala si Ma'am Sylvia. Eh sir, hindi ho kaya magkasabwat sila? Bakit naman sila magkakampihan? This just proves na may alibi sina Bruce at Vanessa sa pagkawala ni Mama. Pero saglit lang daw sila nagkausap. Umalis din agad si Bruce at hinabol niya yung 5 p.m. piano lesson niya. Wait. Nakausap ko po si Mama ng mga 4 p.m. bago siya mawala. So, pwedeng nakipag-meet muna si Vanessa sa isang tao. Someone else. Bago sila na nagkita ni Bruce. Dad, really? Pinagdududa mo na naman si Vanessa. I'm just exploring all possibilities. Loko na nga dagdagan yung problema ni ate. Tsaka alam mo yung pamilya Panganiban, yan na lang talaga. Lagi nilang pinag-iinitan yung ate Vanessa ko. Tama lang yung ginagawa mo. Kung hindi ka lalaban para sa ate mo, baka maranasan yung mga naranasan mo sa nanay Merly mo. Anong gagawin mo dyan sa cellphone ni Sylvia? Tatapusin ko na ang problema ni ate. Mama? Nag-text. Ha? Anak, sorry kung bigla akong nawala. Nasa retreat ako ngayon. Lalayo muna ako para magnilay sa mga kasalanan ko. Please don't look for me. I love you so much. Yan, kahit kailan, inconsiderate ng nanay niyo. See? Dapat sinabi niya muna plano niya. Hindi ganito. Agalata na. Ma. Ma, pick it up. Kuya, hindi sumasagot si Mama. Lex, bigyan mo na muna siya ng space. Baka kailangan niya yun. Eh, kuya, kailangan ko rin siya. Kailangan niya umuwi. Officer, pasensya ka na. Sorry. Pare-pareho tayo nagsayang ng oras. Tony, pakihatid niyo si Sir sa labas. Sige, sir. Dad, I don't believe this text. Narinig ko nga si Mama bago siya mawala. She was screaming, Dad, asking for my help. Dad, she's in trouble. I know she's in trouble. Lexi, based on your mama's message, hindi niya kailangan ng tulong natin. Hayaan na natin siya mag-enjoy dyan sa retreat niya. Dad. Senadora talaga yung biyanan mo, no? Aalis na nga lang, gumawa pa ng drama. Sana saksakan siya ng dextrose ng holy water sa retreat nila. Magpasalamat na lang tayo na wala talagang masamang nangyari kay Madam Sylvia. Ito naman kasi si Lexi, napaka-OA. Eto pa talagang si Besh ang pinagbintangan. Si Lexi lang ba talaga? Aminin, guilty ka. Pinagsuspetsahan mo si Angel. Sorry, Bes. Ang akin lang naman, be careful na lang when dealing with Angel. Hindi kasi maganda yung childhood niya. She was abused by her mother until she died of cancer. So kung may nasasabi man siya or may mga galaw siyang kakaiba, resulta na yun ng trauma niya. Sorry na, Bes. Huwag ka sa akin mag-sorry kay Angel. Ay, tita, kailan po babalik si Lola? Ay, hindi ko alam. Huwag na sana. Eh di ba weak ang heart ni Lola? Sana may nag-aalaga sa kanya. Ano bang nagustuhan niya dyan sa lola niya? Lagi niya kaya kaming inaaway ng mami niyo. Gusto niyo ba yun? Nandito nga yung lola niyo, pero kami naman ni ate yung kawawa. Alam niyo, masasanay din naman kayo nang wala siya eh. Ako nga, akala ko dati, hindi ko kakayanin nang wala yung nanay ko. Hinaya ko naman. Gumanda pa nga yung buhay ko eh. Paano po namatay yung nanay niyo? Inatake siya sa puso. Hindi kasi maganda yung childhood niya. She was abused by her mother until she died of cancer. Ha! Akala ko ba namatay sa cancer ang nanay mo? Bakit ngayon biglang atake sa puso ang kinamatay? Ano ba talaga ang kinamatay ng nanay mo, Angel? Paiba-iba ka eh. Eh, ano Mga kasi... bata. Ano nga ulit sinabi ni Tita Angel nyo? Anong kinamatay ng mami niya? Inatake daw siya sa puso.
And yet, ang alam ni Vanessa is cancer ang kinamatay ng nanay mo. Napaka-inconsistent mo, Angel. Halatang gawa-gawa lang mga kwento mo. Mali kasi yung pagkakaintindi mo. Vanessa! Lorraine, ano ba? Vanessa! Lorraine! Ano to? Bakit nagsisigawan na naman kayo? Dito pa sa kwarto ng mga bata. Your sister is a liar. Lexi? 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 Sir, baka natutulog po si Ma'am Lexi. Tony, pa ako naman yung susi na kwarto, please. Sure? Sige po. Lexi! Eto po, sir. Sir, hindi nga po namin siya napansin kanina. Iniisip namin baka nagmumukbok dahil nga po nawala si Ma'am Sylvia. Lexi? Wala po ata dito, Sir Marco. Mga anak, doon muna kayo sa kwarto ni daddy niyo, ha? Tawagin ko na lang ulit kayo. Sige na. Usap na kami. Hindi ba't sinabi ni Angel na cancer ang kinamatay ng nanay niya? Well, narinig ko siyang sinasabi kila Luigi at Mikay na inatake sa puso. Halatang nagsisinungaling. Ate, You don't forget important details like that. Nakatato yun sa utak mo. Not unless may tinatago yung sinungaling mong kapatid. Totoo ba yan, Angel? ate, nalito lang ako. Kasi pinag-uusapan namin na may sakit sa puso si Ma'am Sylvia, kaya nasabi ko na inatake sa puso yung nanay ko. Ate, nalito lang talaga ako. Okay, may mga witness ako dati na hindi din consistent sa mga kwento nila. But that doesn't mean na nagsisinungaling sila. Pwedeng confused lang or stressed. Ate, na-confused lang talaga ako. Nangangako ka naman na nagkamali ka lang, di ba? Ate, wala naman akong dahilan para mag-imbento ng kwento. Oo, hindi siya naging mabuti sa akin. Pero minahal ko siya. Inalagaan ko siya hanggang sa mga huling araw niya. Lorraine, saan ka pupunta? Angel, tsaka lang ah.